Sabi mga kababayan dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, Duterte denies West Philippine Sea deal with China. Ngayon yan sa Philippine Daily Inquirer, baliktad yata yung pagkaintindi ninyo. Malinaw doon sa press con mismo ni sa press con ni Maudigs, pumasok siya sa deal, nag-agree siya. Mali po yata yung pagkarinig ng reporter po ninyo. Mamaya, iparinig ko sa inyong muli mga kababayan. Hindi po dininay, kundi inadmit niya mismo. Kasi nga po, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. natakot siya sa naging statement po ni Xi Jinping nang pumunta siya doon para kausapin sa issue ng West Philippine Sea. Nang sabi niya gusto niyang kunin ang porsyon ng South China Sea. Napakalinaw po. Kaya nga po nag-insist yung China. Yun ang pagkaintindi ng China eh. You know? Gentleman's agreement reached with China under Duterte administration. China asserts that the Philippines reached a gentleman's agreement with it under the administration of former President Rodrigo Duterte. In the denial of its existence is one of the reasons behind the current situation at Ayungin Shoal. So sa pagkaintindi po ng China mga kababayan, bumaliktad yung Pilipinas kasi iba na yung presidente. Ang presidente na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sang-ayon sa ganong pinasok po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, yung campaign promise ng ating Pangulo, not an inch, square inch ng ating territory ang aayaan niyang kamkamin by any foreign power. Ganon. Pero ito mga kababayan ni report ng Impact Leadership, medyo makatotohanan po in relation sa press ko ni Maudigs. Sabi dito, hindi ako ganon kagago. Former President Rodrigo Duterte clarifies the supposed gentleman's agreement he made with Chinese President Xi Jinping regarding the West Philippine Sea, claiming he did not concede any Philippine territory to China during his term. Sabi dito, aside from the fact of having handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was status quo. That's the word na walang galawan, no movement, no armed patrols there. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkakagulo. Yun ang naalala ko. I do not even know the Ayungin Shoal. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Ayong report mga kababayan ng Impact Leadership, medyo may katotohanan. Pero yung interpretation, mga kababayan doon, ni Maudigs na wala siyang kinonsid na territory, baliktad po. The fact na sinabi niya na walang galawan, i-maintain yung status quo. Nag-agree siya mga kababayan sa agenda ng China. Tulad ng sinasabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na sinubo niya yung sovereignty ng ating bansa kasi yung Ayungin nasa loob mga kababayan mismo ng exclusive economic zone ng ating bansa at may desisyon yung UNCLOS na ayaw niyang i-recognize. Siya mismo yung ayaw mag-recognize. At aminado si Maudigs, hindi niya alam daw itong Ayungin. Tawag pa nga niya, Ayungan. So talagang hindi niya maididepensa yung sovereignty ng ating bansa kasi ignorante siya ng Ayungin. Sabi niya, I do not even know the Ayungin Shoal. Talaga niya, Mr. Maravillas. Hindi niya alam yung kanyang territory. kung saan
Mayroon tayong sovereign rights po, exclusive economic. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Mixon, hindi niya alam paano niya ma-defend pag ganon. At ang masama mga kababayan doon, nagdesisyon na pabor sa atin yung UNCLOS. Siya mismo, gusto niyang itapon sa basurahan kasi di natin anya kaya. Tinakot po ni Xi Jinping. Kaya kayo dyan sa Inquirer, makinig kayo kasing mabuti sa sinasabi ni kasi malilito ka talaga. Dapat ulit-ulitin ninyo yung recorded statement. Di ba yung mga reporters ninyo, may recorder siya? Ulit-ulitin ninyo na pakinggan before kayo na magsulat. Para kayong hindi, baka dyan Mr. Maravillas, bagong yung reporter, nalito. Kasi talagang si Maudix, pag nagsalita, nakakalito. Bali-baligtad kong magsalita. Para nga safe po, mga kababayan, kayo mga reporters, para nga safe, pag naglabas po ng statement si Maudix, i-interpret po ninyo ng baliktad. Kasi yung kabaliktaran nun, yun ang totoo, yun ang damdamin niya. Di ba nung kampanya niyan, yung eleksyon, hindi daw siya tatakbo, tumakbo. Kasi pag pinaniwalaan ninyo yung kanyang statement mismo, as it is, talo ka. Double talk nga po. Yan ang natura ni Maudix. To confuse people. Yun ang strategy niya, pati sa politika. Ayan tuloy, baka yun ang ginamit niyang strategy, baliktad. In-interpret po ni Xi Jinping as it is. Kaya po, ang assumption po, ang paniwala po ni Xi Jinping, nag-agree siya. Na kanila na, mga kababayan, yung ayungin show, kasi ganun din po ang interpretation ni Justice Carpio sa mga statement na pinalabas po ni Maudix. Mamaya iparinig ko po sa inyo, pero balikan muna natin yung denial na nasabi dito po sa report ng Inquirer. Sabi dito,
Former President Rodrigo Duterte denied the deal he supposedly forged with China regarding the West Philippine Sea, finally breaking his silence over the issue in a press conference aired live on SMNI's Gikan sa Masa para sa Masa's page. On Thursday night, Duterte said, "Nobody, not even the Philippine president, can concede anything of our territories. Let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been an exchange of control over the China Sea to those who are really territorial in nature, not involving the encroachment of China in our exclusive economic zone. Iba yun." Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember niya was that status quo. That's the word. Na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, parang walang magkagulo. Hindi tayo magkakagulo. The former chief executive said, "These are the only things he remembers," adding, he does not even know the Ayungin Shoal. Sa kabaga niya, Mr. Maravillas, admission na ignorante siya. Tunay kay pag-usap siya, na wala siyang alam ng detalye. Kung ano yung nasa isip ng China. In the early 2-hour long press conference, Duterte proceeded to lambast former Supreme Court Justice Antonio Carpio, whom he called stupid. Ang ayoko lang is even this stupid ex-Justice Carpio is harping on a gentleman's agreement when certainly he was not there. He is beginning to expand on the consequences or the result or whatever wrong there was committed in the agreement, sabi po ni Maudigs. Nagsabi ng gentleman's agreement po, ang nag-mention niyan, nagre-react lang naman si Carpio. Ang nagsabi niyan, yung spokesman ninyo. Na pumasok kayo sa gentleman's agreement, na status ko lang. Si Harimau. Carpio previously said the deal was lopsided in favor of China, adding that it was a disguised surrender of our exclusive economic zone rights over Ayungin Shoal. Yun man talaga po ang totoo, mga kababayan. Magdi-deny ka pa. So, Duterte then posed a challenge to President Ferdinand Marcos Jr., who previously admitted being horrified by the alleged Duterte-China deal. Stop complaining and expounding on it. Do it and repair. BRP Sierra Madre. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them. Dahil sila naman ang nasa gobyerno ngayon, hindi i-repair nila, gumawa sila doon ng bahay-bahay kung saan if they are really ready for that. Yan man talaga po ang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hintay-hintay lang po. At saka, bakit kasi nangingialam ka pa sa dapat gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kasi hindi ka nalang manahimik? Kaya nga first time in our history ngayon, nagkaroon tayo ng multilateral maritime cooperative activity diyan sa West Philippine Sea. Yun ang direksyon po niyan. Hintay-hintay ka lang po. Nanggagalaiti po kayo kasi yun ang hindi ninyo nagawa kasi nagpasinda kayo kay Xi Jinping. So sabi dito sa balita ng Inquirer, before he issued his challenge, Duterte insulted Marcos. Duterte said if there's truth to such an agreement, he would have told the military. You should not keep anything secret when you are talking about national security. Anyo is there. He was my national security advisor. That's also your advisor, Bongbong. Ask him if there's a gentleman's agreement. I don't want to insult you, but you started this. You could have called me. You did not finish a schooling. You only reached second-year college, said Duterte and mixed English and Filipino. Napunta sa ganon, mga kababayan. Ayan po. Ayaw daw niyang insultuin, pero tingnan ninyo, mga kababayan.
Inumpisahan mo kung tinawagan mo sana ako, di ka makakatanggap nito. Ikaw na PUTE ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Yun sa Bicol po. Arogan ka usmak ang ngimot ni Maudig. Ganon katindi, mga kababayan. Ganon kasama ang bibig, mga kababayan ni Digong. Di ano talaga niya, Mr. Maravillas, yung nangyari doon sa press ko, nag-deny ba niya o nag-admit? Sabi po ng inquirer, nag-deny si Digong. Pero pag pinangkinggan po ninyo yung press con, in-admit niya mismo doon. Na pumasok nga siya sa ganong agreement. Kumbaga, hindi man siya tinawag na gentleman's agreement. Ang nagtawag na ganyan, si Harimau. Pero in effect, sa kanyang mga actions, mga kababayan, nag-agree siya sa gustong mangyari ni Xi Jinping. Pakinggan po ninyo, galing mismo sa kanyang bibig kasi natakot siya. Tinakot siya, mga kababayan, ni Xi Jinping. Kaya pa, pakinggan ninyo po, medyo mahina yung audio, kaya problemado po tayo. Pakinggan po ninyo. You know, ito ang nangyari. You better make it okay. Yan daw ang nangyari. In China, I was with Pendo Renzana, the DND. I was with Anyo. Kasama niya si Lorenzana, si Anyo. Security advisor, National Security Advisor. And the advisor of ni Bongbong ngayon, National Security Advisor. Advisor din ni Bongbong. Nandoon sila lahat, Spiron. Si Spiron, nandun. Cabinet member, lahat sila. Lahat sila. Ito ang opening remarks ko kay Xi Jinping. Ang opening remarks na daw. Kunin ninyo ito. Kasi harap-harapan kami long table para I said, Mr. President, Yan sinabi niya. we would insist that that China Sea, or not the all of it, but that is the part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting countries, ako naman I will dig my oil. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. Yan ang sagot daw. I am afraid you cannot do that. I am afraid you cannot do that, niya. Sabi ko, why, Mr. President? Bakit, niya, Mr. President? Sabi niya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Gusto ko niyang kunin. Do not do it. Do not do it, niya, sabi daw ni Xi Jinping. Life for me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So, We are friends, niya. Ayaw kong masira ang friendship natin. Don't do it. Because it will be trouble. Kasi niya, pag ginawa mo, matutrouble tayo. Nandiyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Ang pagkaintindi ko pag sabi na there will be trouble if we insist on our own way there. China will go to war. So sa pagkaintindi ko, anya, nang sabihin ni Xi Jinping na will be in trouble, ang ibig sabihin nun, he will go to war. Balikan natin yung kanyang sinasabi. Ayaw niya daw kasi na ma-destroy yung friendship, sabi ni Xi Jinping. Baka niya, I am afraid you'll be in trouble. What is in your mind, Mr. President? Ano yung nasa isip mo, Mr. President?
sagot ni Xi Jinping, will be in trouble. Sa kabila nakaintindo nila. Nandiyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Ang pagkaintindi ko pagsabi na there will be trouble if we insist on our own way there. China will go to war. China will go to war niya, yung pagkaintindi niya. Sabi ko, well, Mr. President, this is the first day of my visit. I do not want to spoil everything. So maybe we can put it off to some other day. Yun ang pinagkat. Yung put it off to some other day never came. Because we avoided that controversy. We avoided the issue of the Philippines getting into our claimed territory to extract minerals and oil. So hindi na siya nag-insist? Diyan ako nagkalma kasi alam ko na hindi talaga kaya ng Pilipinas. Kasi hindi daw talaga kaya ng Pilipinas. Hindi na siya nag-insist. Now, at present, in the past or in the future, ako naman, hindi ko inaasahan na ang Amerika would go to the South China swaggering. Alam mo, sa totoo lang, Hindi na siya umaasa kasi sa sa Amerika. Gusto niyang make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado as Marcos would want to picture it to be na America will come to our aid. Why do it during a war? Anak po, pumunta na sila doon to avoid the war. And if America goes into trouble with China, that is their own shit. Sa ang ibig niyang sabihin, kung talaga daw sasaklolo yung Amerika, bakit hindi pa daw pumunta daw? Pumunta na nga po. Pero may proseso, kailangang may kasunduan sa mga activities. Kaya nga po, ito yung inaayos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At may nauna na sinagawa pong multilateral maritime patrol. Tsaka po, bakit kasi nangingialam pa siya ngayon? Dapat, hindi na siya nagsasalita. Inaayaan na lang niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng sarili niyang diskarte. Hindi yung ginugulo niya, yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nangingialam siya. O ngayon, yung ginawa mga kababayan na mga actions na nag-agree po si nag-agree si Maudigs to maintain the status quo, yun mismo po yung agenda na gustong mangyari ng China. Para po, mabulok na lang po yung BRP, Sierra Madre, yun mismo yung sinasabi po ni Carpio na kinagagalit po ni Maudigs. Pakinggan po natin mga kababayan si Carpio sa interview po ni Igan ng GMA after na magpa-presscon po si Maudigs. Ito po mga kababayan, panayam kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ayan, GMA Integrated News, pakinggan po natin. Mga kababayan, si Igan. Justice, ano po assessment yun dito sa kanyang pahayag na yan? Yung agreement niya, so-called gentleman's agreement, dihado tayo dyan. Kasi, dihadoan niya tayo? Ang ipapadala natin sa Sierra Madre, tubig at pagkain lang. Walang construction material, walang repair materials.
Pag ganyan, lulubog yung Sierra Madre kasi ano na yan, kinalawang na yan Kailangan ng constant repair yan. Pag lumubog yan, wala na tayong presence. Wala na tayong outpost. Papasok na yung China. Tapos yung mga Chinese fishermen pupunta na doon. Mismo. Sisirain na yung mga corals. Wawasakin na kasi kukunin nila yung mga giant clams na nasa ilalim ng corals. So mawawala tayo doon. Dehadong-dehado tayo. Tsaka, i-entered into the gentleman's agreement na lumabas na ang Arbitral Award. Sabi ng Arbitral Award, yung Ayungin Shoal, atin yan. That's part of our exclusive economic zone. Opo. Tayo lang pwedeng magtayo ng struktura dyan. Tayo lang pwedeng kumuha ng natural resources, katulad ng mga fish, oil, and gas, no? Opo. So, talagang dehado tayo. Pero bago ito, yung premise kasi yan kay Secretary Harry Roque ay to maintain peace. Kaya tayo binobomba at tinaharas ngayon dahil lumabag daw tayo dun sa gentleman's agreement. Ito ba hindi man lang naipasa sa kasalukuyang administrasyon? Hindi ba pwedeng ganun? Yung gentleman's agreement, kalokohan yan kasi in 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct ang ASEAN at saka China, nagpirmahan. Ang nakalagay doon, do not occupy unoccupied features. Opo. In other words, pag andoon ka na, may outpost ka na, you can stay there and maintain, repair your outpost. Pero hindi ka pwede mag-occupy ng unoccupied features. Opo. Andoon tayo, 1999 pa tayo bago nagkaroon ng Declaration of Conduct. So, under the Declaration of Conduct, we have a right to be there. Kasi nakasama yan sa agreement Ngayon, yung 2 weeks after Duterte assumed office, in 2016, lumabas yung Arbitral Award. Nakalagay doon sa Arbitral Award, yung Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. Pag exclusive economic zone natin, tayo lang pwede maglagay ng struktura. So dalawang legal documents nagsasabi na tayo lang pwede maglagay ng structure dyan. So ang tibay ng hawak natin bakit pinamigay niya? Kasi pag hindi mo na i-repair, mawawala kang outpost. Yan mga kababayan, malinaw po, yun ang pinasok mismo. The fact na hindi na gumalaw si Maudigs, nag-agree siya sa kagustuhan mga kababayan ni Xi Jinping na mabulok na lang po yung ating outpost, yung BRP Sierra Madre. Tama pa? O ngayon, may mga latest developments ngayon mga kababayan. Ano yan? Ano yan, Mr. Maravillas? O ito po. Beijing denies Chinese sleeper cells in the Philippines. Sabi ng China, an invisible hand may be responsible in steering tension and fear-mongering about war between China and the Philippines, the Chinese embassy says. Mismong kayo po yung nag-fear-mongering. Tapos itong sleeper cells. Alangan naman po, umamin kayo. Mga sinungaling nga kayo yung mismo yung aming Philippine Coast Guard, pinasok ng inyong mga Chinese nationals. Diba? At may active recruitment online sa aming military, butit na tunugan ng ating armed forces. Talaga niya, parehas si Mr. Maravillas ay yung China, parihong-pariho ng ugali ni Maudigs. Deny ng deny. Mismo mga kababayan, nagdi-deny pero iba naman po yung ginagawa. Sabi dito po, in a statement, the embassy said it opposes xenophobic sentiments by way of accusations that are malicious and groundless. The embassy also claimed that someone is being behind the allegations. So, malamang ang pinagdududahan nila, ang tinutumbok nila, yung Amerika niya, nanggagatong. China-Philippines friendship has always been the mainstream of our bilateral relations and the aspirations of the two peoples. Ganon kayo magkipagkaibigan?
Ganon pala kayo. Ang tinuturing ninyong kaibigan, pinagsasamantalaan, binubuli, binubomba ng water cannon. Binabangga yung Coast Guard. Ganon ang ori ninyo ng pagkikipagkaibigan. May ganon talaga. Tapos ngayon, pati yung Pag-asa Island, kung saan occupied ng aming mga mamamayan, gusto pa ninyong kunin sa amin. Sa inyo pa daw. Sa inyo pa rin. So may nanggagatong daw. However, there seems to be an invisible hand here disseminating disinformation about China, hyping up maritime disputes between the two countries, amplifying our maritime differences, creating tension, and even fear-mongering about war. Kayo mismo yung gumagawa at yung mga kalyado ninyo. Mga tao ninyo rito sa Pilipinas na mga dating politiko. Sila ang walang tigil sa fear-mongering na gusto naming makipaggira sa inyo. Ina-accuse yung aming Pangulong Bongbong Marcos na gustong makipaggira. Ang gusto lang namin ng aming Pangulong Bongbong Marcos, tumigil kayo sa inyong pagsasamantala sa amin. Maintain peace in the Indo-Pacific region. Kaya nandun siya sa Amerika ngayon. Kausap yung Prime Minister ng Japan at US President Joe Biden. Sabi ng China, it aims at nothing but poisoning the atmosphere of China-Philippine relations in disrupting the development. We believe that the Filipino people have discerning eyes and can see through these shenanigans and shall not be deceived by false narratives. Kayo po ang may false narrative at yung mga mamamayang Filipino nagising na po sa panloloko ninyo. Gising na po at willing na tumayo laban po sa inyong pang-aabuso ang 78% ng aming mga mamamayan. Kaya tigilan po ninyo yung pangloloko sa amin. Lumayas kayo dyan sa aming EEC. Sabi nila dito, the embassy said China has never invaded the Philippines and called our other nations for allegedly interfering and steering division. Matagal na po ninyong in-invade. Pati yung minds ng aming mga kababayan. Kaya nga, pag February, nakikisali pa sa kong hifatsoy ninyo. O, diba? Napakalinaw po. Invasion yung ginagawa ninyo sa aming exclusive economic zone. At pati yung Pag-asa Island, gusto ninyong kamkamin. China always adheres to the principle of non-interference in the internal affairs of other countries. Pati nga yung aming paglalagay ng mga EDCA sites, pinangingialaman ninyo. Pati yung aming pagkikipagkaibigan sa dati na naming kaibigan at katratado, pinangingialaman ninyo sa Amerika. Yung paglagay namin ng mga facilities sa aming mga EDCA sites doon sa North, sa Ilocos, sa Cagayan, pinangingialaman ninyo. Lagi kayong may statement. Diba? Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo nangingialam sa internal affairs ng aming bansa. Lahat na pinangialaman ninyo, pati nga yung eleksyon dito sa amin, may mga kandidato na kayo na sinusupport. Sabi nila dito, the so-called sleeper cells of China in the Philippines is nothing but fabrication daw. Nabuking kasi kayo. Instead, we see habitual meddling in other nations' internal affairs, fostering domestic division, in confrontation, in instigating color revolutions by some country, sabi ng embassy. Kaya ang reaction niya mga kababayan nila, yung embassy ng China, doon sa naging expose po ni Senator Nancy Binay. So, the Chinese embassy issued a statement in response to media questions following the arrest of 4 Chinese nationals in Palawan who were allegedly engaged in issuing fraudulently acquired Philippine government-issued identification cards, including passports with special resident retiree visas. Senator Nancy Binay disclosed out that Chinese SRRV applicants are 35 years old, considered as soldier aides, and urged tighter vetting procedures for retirement visa applications.
Doon nag-react mga kababayan. Na-bookingan niya kasi Mr. Maravillas yung mga activities nila rito. Hindi po tayo papayag sa mga infiltrations nila. Matindi ang infiltrations po nila. Makikita po ninyo sa mga pananalita nitong mga politiko na ang sinusupport po yung posisyon ng China dito sa West Philippine Sea. At lagi po tayong tinatakot na magkakagira para umiwas po tayo sa Amerika. I-reject natin yung engagement natin sa Amerika, Japan, Australia, and other like-minded nations. Yan ang objective po ng China. At gusto nilang sabihin, tayo lang anya mag-usap. Bilateral talks lang anya para papaikutin lang nila tayo po. Yun ang gusto nilang mangyari po. Hindi nila makumbinsi yung ating matalinong presidente. Nagtagumpay po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na engage yung America and Japan in other countries. So the Philippines, US, Japan announced formal partnership in response to China's aggression. Yan po ang dahilan kung bakit nanggagalaiti ngayon yung China sa mga actions na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama kasi po yung mga aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ito po yung sabi ng US President na si Joe Biden. I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and the Philippines are ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. So, paulit-ulit siyang sinasabi ng Amerika para ipaintindi sa China na hindi sila magdadalawang isip to invoke the Mutual Defense Treaty. Pag umatake yung China, may nangyari dyan sa West Philippine Sea sa ating mga sundalo, sa ating Coast Guard, sa ating Navy vessels, sa ating aircraft, re-risk back po ang Amerika with Japan and other allied countries. Kukuyugin po kasi may mga defense agreement na tayo po sa Japan pati po sa Australia, lalo na po sa Amerika. Long-standing na po itong Mutual Defense Treaty. Ayos pa, yan man lang po mga kababayan yung mga developments ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.